Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 651. Bukod, ang kanyang restoran ay gumawa ng pagkalugi araw-araw, at siya mismo ang nadama na siya. Kailangan upang i-shutdown ito sa lalong madaling panahon. Hanggat hindi sinubukan ni Faye na i-blackmail siya. Sa higit sa 10 milyong bucks, ang lahat ay magiging maayos at marumi. Sige, kung gayon. Lumabas ka lang dito. Inalis ni Faye ang kanyang kamay at kumuha ng isang. Ang sigarilyo ng puting sand, pag-iilaw ito ng dahan-dahan. Okay. Mag-scrum ako. Ang boss ng restaurant kaagad na lumabas sa lugar na parang mamamatay siya. Sa loob ng susunod na segundo nang natitira doon. Malaking bro, maraming salamat. Hindi namin malalaman kung ano ang gagawin kung hindi ito para sa iyo. Tumingin si Tiger kay Fane. Matapos umalis ang boss, pula ang kanyang mga mata. At marahil ang aking asawa. Nabuli ng mga vagrants kung hindi ka nakakasama sa akin. Si Tiger ay sobrang swerte lucky na naisip niya si Fane at pinamamahalaang. Upang dalhin siya rito. Kung hindi man, hindi niya magagawang talunin ang mga iyon. Guys, bukod dito, ang lalaking tinawag na kapatid na si Luca ay maaaring kumuha. Bentahin ng kanyang asawa. Hey, tulala, tingnan mo lang ako kung may kailangan ka. Fane. Chuckled. Hayaan mo, big bro. Uminom tayo ng ilang mga pag-ikot. Ang tigre ay sumabog diretso ng ngiti. Ginawa mo lang ang isang tao na bigyan ako ng higit sa 9 milyong bucks sa oras na ito. Hindi pa ako nakakabawi mula sa pagkabigla. Huwag pawis. Ito, pumunta ka lang at buksan ang iyong negosyo sa kapayapaan. Hindi ka na nila magiging sanhi. Nagkakaproblema. Kumuha si Faye ng isang drug mula sa kanyang sigarilyo bago siya idinagdag sa taliwas. Ako ang magiging sanhi ng kanilang problema bukas. Kailangan ko. Tingnan kong natutunan nila ang kanilang aralin upang hindi ako uminom. Kailangan ko. Bumalik sa bahay. Huli na. Sige noon. Uminom tayo minsan. Panipi. Tumango si Tiger nang makita si Faye habang ang huli ay nagtaboy palayo. Tiger, ang malaking bro na ito. Kamangha-mangha mo. Wala siyang regular na veterano, siya ba? Ang asawa ni Tiger ay maaaring hindi makakatulong, ngunit magkomento pagkatapos umalis si Fane. Ang kanyang pakikipaglaban sa katapangan at aura ay hindi tulad ng isang regular na tao. Iniligtas niya ang Diyosa ng buhay ng digmaan bago, at medyo mabuting kaibigan siya sa kanya. Hindi siya magiging takot sa harap ng ang mga tao mula sa Kingston Hall kung hindi man. Ngumiti si Tiger. Hindi ko inaasahan iyon. Siya ay magiging tulad ng isang tao sa 5 taon. Narinig ko na na-promote siya. Ang ranggo ng pinuno ng ulo. Ngunit sa akin, lagi siyang magiging mas mahusay kaysa sa isang Diyos. Nang digmaan, siya agad na nascan ng kanyang asawa ang kanilang paligid, natatakot. Huwag sabihin ang mga ganitong bagay. Paano mo maiiwasan ang gayong bagay na walang kaparirikon? Sinasabi na siya. Mas malakas kaysa sa isang Diyos ng digmaan. Paano kung narinig ka ng isang Diyos ng digmaan? Sila hindi magiging masaya, at nakakatakot sila. Ang mga tao ay praktikal na sumasamba sa ground, nakatayo sila. Malakas ang iyong bro, ngunit hindi siya maihahambing sa isang Diyos ng digmaan. Sige, kinukuha ko ito. Hayaan na. Hindi ko akalain na makakakuha tayo ng marami negosyo ngayong gabi. Isara ang shop at bumalik sa bahay upang makita sina tatay at nanay. At ang aming anak. Maghihintay kami hanggang bukas kung walang anumang mga rascals nakakagambala sa amin. Naniniwala ako na ang aming negosyo ay magsisimulang pumili. Tiger clenched ang kanyang kamao, nagsasalita ng may kumpiyansa. Mabilis na sumakay si Fane sa villa. Pagkatapos niya, pinaroda ang kotse, napansin niya ang isang Volkswagen na nakapark sa tabi niya. Isang maliit. Ang ngiti ay naiilawan ang mukha ni Fane habang pinag-aralan niya ang bagong kotse. Tila mayroon si Ben. Tunay na lumaki. Ito ay isang magandang bagay sa kanya. Gayunpaman, naniniwala rin siya na si Ben ay nagdusa ng maraming emosyonal na trauma. Hindi magpapatawad si Fane. Ang ginawa ni na Ivan at Zina ng madali. Nais niyang ipaalam sa kanila iyon. Lahat ng kanilang nagawa ngayon ay hindi kapani-paniwalang at lubos na hanggal. Kabanata 652. Tatay, halika rito. Tingnan kung ano ang nakuha ko. Tumakbo si Kylie. Higit pa sa Fane sa sandaling pumasok siya sa sala ng villa, squealing with ang cute, angelic na boses ng kanya. Agad na natunaw ang puso ni Fane sa
Tunog ng tinig na iyon at sa paningin ng mga mata ng Doe. Agad siyang lumulubog. Bumaba sa pag-iwas kay Kylie, nagtanim ng halik sa kanyang pisngi. Magandang trabaho, May. Ang little girl ay nakakuha ng isang sticker. Tama iyon. Sinabi ng guro na mabuti ako. Mag-aaral. Ang ngiti ni Kylie ay maliwanag at walang kasalanan, ang kaligayahan ay napasok dito. Curve. Oh, syempre, ang aking anak na babae ang magiging pinakamatalino, pinakaresponsable. Kid sa klase. Dinala ni Fane si Kylie sa hagdan. Tama. Kylie, gusto mo ba? Isang gantimpala. Sabihin mo sa akin. Bibigyan kita ng isa. Okay. Dalhin mo ako at si Mommy sa aquarium sa Sabado. Tanong ni Kylie, tinitigan si Fane sa pag-asa pagkatapos. Pag-iisip tungkol dito sandali. Maganda ang tunog. Dadalhin ka namin doon. Sabado. Inilagay lamang ni Fane si Kylie sa sandaling nasa itaas na sahig sila. Siya. Bumalik sa kanyang silid. Noon lamang napansin niya na mayroon na si Selena. Bumalik sa bahay mula sa trabaho at naligo. Sa mesa ng kama. May isang poster. Ang kahihiyan ay nag-clinched Fane nang mapansin niya ang poster. Ito ang patalastas na nakatulong sa ibang tao, hindi. Tila alam na ni Selena ang tungkol sa buong bagay. Umupo siya para sa ilang minuto. Lumakad si Selena sa banyo, nakasuot ng casual damit. Isang pahiwatig ng init ang humawak sa kanyang mga labi nang makita niya si Fane. Ikaw talaga. Nais mo bang magpadala ng mga ripple sa buong lungsod, hindi ba ngayon? Magkano? Pera na ginugol mo upang i-advertise ito ng labis. Parang ikaw. Hindi makakamit ang ganoong resulta kung hindi ka gumastos ng hindi bababa sa 10 milyon. Box. Mag-aalala ang iyong ina tungkol sa iyong pananalapi. Muli, Fane. Ngumisi sa kahihiyan. Mahal ko, gusto ko lang makilala ang kaarawan mo. Sa buong lungsod upang magkaroon ka ng ilang mga magagandang alaala. Gayunpaman. Hindi ko ginawa ang mga patalastas. Hindi ko gusto ang sobrang showy. Si Selena ay nagulat nang marinig niya iyon. Walang paraan. Marami na silang gugugol ng pera. Ang mga patalastas ay nasa lahat ng dako. Kaya't napahiya akong lumabas. Pinag-uusapan pa ng aking mga kasamahan na darating. Sa aking kaarawan. Ang kanyang mga browser ay nag-furrow pagkatapos niyang pag-isipan sandali. Kakaiba, sino ang gagastos ng maraming pera upang ma-advertise ang aming dalawa kong? Hindi ikaw. Hindi ba ito pag-aaksaya lamang ng pera? Ano ang pakinabang nila? Makatanggap, hindi mapigilan ni Fane ngunit magbigay ng isang ngiti ng wan na nakatingin kay Selena. Maganda ang mga Arch browser. Isipin mo ito, mahal. Hindi alam ng maraming tao tungkol dito, at hindi marami ang nasa paligid alinman nang gumawa ako ng deklarasyon. Sino sa palagay mo ito? Naturally, Selena, bilang matalim na babae na siya. Agad na nag-react ng mag-udyok sa kanya si Fane. Walang paraan. Zina, ngunit bakit? Gagawin ba niya ito? Lalo na nang si Ivan ay napapalo lang ni Ivan. Kami, bakit niya ito gagawin kay Ivan? Hey, iniisip pa rin nila na ako ay lason. Ang lason ay inaasahang magpapakita sa iyong kaarawan, at sila. Nais na panoorin ang palabas. Nakukuha mo ba ito? Magaan ang pagsasalita ni Fane habang siya ay nag-chalk. Sa wakas naintindihan ni Selena. Tama, hindi nila alam na gumaling ka. Ivan ang anak ng isang B***. Gusto niya talaga na panoorin ang lahat na mamatay ka sa aking kaarawan, hindi ko inaasahan na siya ay napakasama. Tumango si Fane. Ha! Mabuti na nakatulong sila sa pag-anunsyo ng kaganapan. Hindi natin kailangang gawin ito mismo. Ang balita ay magpapalipat-lipat sa buong lungsod ng napakabilis. Panipi. Kabanata 653. Hindi alam ni Selena kung tatawa o umiyak. Si Ivan at Zina ay marahil saksakin ang kanilang sarili sa lalamunan kung alam nila kung ano ang iniisip ni Fane ngayon. Siyempre, marahil ay hindi nila na i-advertise ang kaganapan na tulad nito. Kung alam nila na pinagaling ni Fane ang kanyang sarili sa lason. Ngunit ito lang ang aking kaarawan, hindi na kailangang sipin ang tulad ng isang pag-aalsa sa ito. Ang patalastas na iyon. Marahil ay nagdulot ng isang tunay na pagkabigla para sa lahat na inaangkin na ang bash ay magiging ang pangwakas na pag-uusap ng bayan sa darating na taon. Gumawa pa sila ng isang countdown. Diyos ko, marahil tayo ay ang puwit ng maraming mga biro kung ang partido ay masyadong normal. Inihayag ni Selena ang kanyang mga alalahanin matapos niyang isipin. Ito, tulala, hindi lamang ito mamahaling pagkain na gagawing grand ang kaganapan. Binalot ni Fane ang mga braso ni Selena, binigyan siya ng mainit na ngiti.
Huwag kang mag-alala. Mamahinga lang. Tiwala sa akin na hawakan ito. Okay. Hinahabol ni Selena ang kanyang flush na labi. Pagkatapos ay nagsalita ng walang pasubali. Pumunta at maligo. Bababa kami upang kumain pagkatapos. Iyon ginagawa nila ang pro na gusto mo. Kilala mo talaga ako. Alam mo na kung ano ang gusto kong kainin pagkatapos ng isang buwan ng aking pagbabalik. Fane. Pinag-aralan ang kagandahan sa harap niya. Hindi niya maiwasang maglagay ng isang banayad na halik sa ang labi niya. Hehe. Hinalikan ni tatay si mommy. Magkakaroon ako ng mga nakababatang kapatid. At sisters. Hindi nila alam na si Kylie ay tuso na binuksan ang pintuan at poke ang ulo niya sa loob ng silid. Pinalakpakan niya ang isang kamay sa kanyang bibig at chuckled nang makita niya ito. Tumalon si Selena mula sa pagkabigla at agad na inilipat si Fane, lumiligid sa kanya na nakamamatay. Seryoso, bakit hindi mo isinara ang pintuan? Binigyan siya ni Fane ng isang mapait na ngiti. Hindi ko naisip na ang aming maliit na batang babae ay papasok sa oras na ito. Hayaan. Pababa, Kylie. Huwag masyadong magsalita ng walang kaparerekon. Ikaw ay higit pa sa sapat para sa kami. Naglakad si Selena at dinala si Kylie, handa nang tumungo sa kanya. Ang mga pisngi ay may kulay na pula. Hindi mo ito magagawa, mahal. Kailangan namin ng ibang bata. Kylie. Magiging malungkot kung hindi man. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Fane matapos niyang mapagtanto ito. Bilang. Para kay Selena, na naglakad na sa pintuan, ang mga tip ng mga tainga ay mayroon na. Flaring pink. Hindi niya inaasahan na siya ay magsumite ng isang bashful na sulyap sa kanyang balikat. Matapos siyang lumabas ng silid. Binigyan siya ng isang hitsura na hindi katulad. Isang dalagitang batang babae na nakakaranas ng kanyang unang pag-ibig. Fine. Kung maaari kang maging sanhi ng isang pukawin. Sa buong lungsod sa aking kaarawan at pinaparamdam sa akin na ako ang masaya na babae sa mundo, sasang-ayon ako na magkaroon ng isa pang anak. Ngunit hindi iyon mangyari kung hindi mo ako pinaparamdam ng sobrang touch, at masaya. Ginagarantiyahan ko na masisiyahan ka. Tumawa si Fane. Alam niya iyon. Nasiyahan na si Selena sa kanilang buhay ngayon. Tinutukso siya. Layunin. Pagkatapos niyang matapos ang pag-shower at pagkain, niyakap ni Fane si Selena kay. Matulog ka na. Sa sandaling ito, isang pangkat ng mga vagrants ang dumating sa harap ng punong tanggapan ng Green Sky Hall. Sir, kailangan mong tulungan kami. Si Brother Luca ay mayroon. Binugbog, napakasama na ang kanyang mga bola ay nawasak at ang kanyang mukha muling nabuo. Nasa ospital siya ngayon. Ang isang tao ay nagtapon ng kanyang sarili sa paanan ng isang may edad na tao na humihiling ng kaaya-aya. Ang mga sulok ng nasa edad na. Ang bibig ay twitched ng bahagya nang marinig niya iyon. F***sake. Ano ang lahat ng kaguluhan ngayon? Dumura ito. Ano ang nangyari? Panipi. Kabanata 654. Ang pinuno ng berdeng kalangitan ng kalangitan ay lumakas pa sa isang masamang kalagayan. Iyon. Hapon, nalaman niya na naospital si Flynn matapos mabugbog. Pataas ang isa sa kanyang mga paa ay nasira ng labis, kailangan itong maamputado. Siya ay pinag-iisipan pa rin kung ano ang dapat niyang gawin bukas kung dapat lang niyang hayaan. Ang buong insidente slide para sa bodyguard ng pamilyang Drake. Hindi niya ginawa. Asahan na ang kanyang mga subordinate ay darating muli sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Bakit binugbog si Luca? Dahan daw ang nagsalita ang gitnang may edad na. Ang pagkakaroon ng nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Ang ibang lalaki sa wakas ay nagsasalaysay. Lahat ng nangyari. Pagkatapos niyang matapos, sinabi niya, hindi ko alam kung ang kapwa ay gumagawa ng walang laman na banta, ngunit sinabi niya na magdadala siya ng problema sa Green Sky Hall bukas ng umaga. Nais niya nating bayaran ang bawat beat. Iyon 50,000 box. FCK. Ang gitnang may edad na tao ay labis. Galit, sinampal niya ang kanyang kamay sa mesa sa tabi niya at may matalim na crack. Ang talahan na yan ay nagputok sa mga piraso. Tumayo siya at nagsalita ng galit, siya ba? Isipin na ang mga tao ng Green Sky Hall ay tulad ng mga passovers. Mayroon na kami. Binigyan ng 950,000 box. Ano pa ang gusto niya? Jeez, ang bodyguard na iyon mula kaninang umaga ay nakakaalam ng Diyosa ng digmaan, at siya ay isang manugang na lalaki ng pangalawang uri ng aristocrats, ang pamilyang Taylor. Sino? Ito ***start ngayon. Huwag mong sabihin sa akin na kilala rin niya ang mga Diyos ng digmaan. Ang lalaki. Lumuhad sa sahig ay pinukaw ang kanyang mga browser. Hindi kami sigurado, ngunit sa anumang rate.
Mabilis niya kaming ipinaglaban sa sandaling siya ay dumating. Marahil ay hindi niya alam ang anumang mga Diyos. Digmaan. Sige. Umalis para sa ngayon. Gusto kong makita kung darating siya bukas. Mabilis na kumuha ng gitnang may edad na ang ilang libu-libong halaga ng cash at itulak ito sa kanyang subordinate. Bumili ng ilang mga regalo at bisitahin si Luca bukas. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa lahat dito, makikita natin kung ang punk na iyon ay nagpapakita ng kanyang mukha. Kung gagawin niya, kukunin ko. Siguraduhing masira ang parehong mga binti niya. Oo, Ginoo. Salamat, Ginoo. Tumango ang mga kalalakihan at nagmadali na umalis. Matapos silang umalis, isang matanda na nakaupo sa gilid sa wakas tumayo. Master, ano ang dapat nating gawin? Ipapakita ba talaga ang dalawang kasama na iyon? Sa palagay ko marahil ay ginawa lamang nila ang banta na takutin ang aming mga tauhan. Ang pinuno ng Green Sky Hall ay tinawag na Hector Zaborowski. Tumahimik siya para sa A. Ilang sandali bago magsalita, para sa kapwa na nagnanais ng 50,000. Box, kukunin natin ang kanyang salita ng isang butil ng asin. Papatayin lang natin siya kung siya dumating. Nagawa lang niyang talunin ang higit sa 12 lalaki dahil si Luca. At ang iba ay hindi kailanman malakas na magsimula. Kasama kaming dalawa na matandang kalamangan. Tiyak na talunin natin siya hanggang kamatayan. Tumahimik sandali si Hector. Ang pagpapatuloy sa isang masiglang tono, ngunit ang lalaki na tinawag na Fane ay hindi magiging madali. Upang hawakan, natatakot ako. Ang mga Diyos ng digmaan ay marahil ay magbibigay sa atin ng problema kung tayo off-edge siya ng ganyan. Sa kabilang banda, mawawala ang berdeng kalangitan ng kalangitan. Ang reputasyon nito kung sumagot lang tayo sa bawat bek at tumawag tulad ng isang lapdog. Panipi. Tumango ang nakatatanda. Naisip niya ito ng ilang sandali bago idagdag, bakit hindi? Ginagawa natin ito, Master. Bibigyan namin siya ng isang pagsubok. Ito rin ay isang paraan upang mawala tayo. Mukha ng kaaya-aya. Hindi ito nakakahiya kung lumabas ang salita, di ba? O kami. Maaaring subukan ang kanyang lakas. Maaaring maglingkod siya sa amin ng ilang layunin kung siya ay tunay na malakas. Panipi. Lumiwanag ang mga mata ni Hector nang marinig niya ang mungkahi. Sinampal niya ang gilid ng kanyang ulo. Tama ka. Bakit hindi ko naisip iyon? Bulalas niya. Ako. Narinig na ang kapwa ay isang pinuno ng ulo. Tiyak na malakas siya. Higit pa. Mahalaga, mayroon siyang mga kontak. Ito ay hindi ka panipaniwala kung ginamit niya ang mga ito para sa kapakanan. Ang Green Sky Hall. Sa pamamagitan ng paraan, napansin ko ang kaunting mga leaflet. Nagpapalipat-lipat sa lungsod ngayon, advertising ang kaarawan ng kaarawan na ito ay pupunta upang itapon para sa kanyang asawa. Inaangkin pa niya na ito ay magiging sanhi ng isang pukawin sa buong lungsod. Mabilis na naisip ng nakatatanda ang iba pa. Kabanata 655. Talaga, dapat ay gumastos siya ng maraming pera. Mayroon ba talaga siyang ganyan? Pera upang mag-splash sa paligid. O marahil ang matandang master ng pamilyang Taylor ay nagbibigay sa kanya ng pera upang ipagdiwang ang kaarawan niyang Miss Taylor. Hector. Nakasimangot. Marahil hindi. Sinabi niya na nakakahiya na gamitin ang pera ng pamilyang Taylor. Bukod, siya ay isang manugang na lalaki lamang. Walang magiging napakaganda. May ganyan. Ma'am. Maghanda lang tayo para bukas muna. Nagsalita si Elder pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni. Kung siya ay nag-iisa at kumikilos. Maingat, posible na patayin natin siya. Walang sino man ang maaaring matukoy ang pagpatay. Sa amin kung mawala ang katawan. Kung sasabihin natin na hindi siya dumating, ang mga Diyos ng digmaan. Hindi lamang sirain ang buong gang para sa kanya. Tumango si Hector. Ikaw. Tama. Ang taong iyon ay nagligtas sa Diyosa ng digmaan, ngunit marahil siya ay isang doktor sa ang hukbo kaya tungkulin niyang makatipid ng buhay. Bukod, ang Diyosa ng digmaan. Pinalakas ang kanyang reputasyon na marami sa panahon ng kaarawan ng Old Man Taylor. Siya. Wala na ba siyang utang na loob? Kung papatayin natin siya at magpanggap na hindi. Alam kahit ano, ang pinaka-Diyosa ng digmaan ay maaaring gawin ay upang magpanggap. Upang mag-interrogate sa amin. Kinabukasan, isang pangkat ng mga tao ang naghintay sa malaking hardin. Matapos ang pagpasok ng berdeng kalangitan ng kalangitan. Nais nilang makita kung ang bodyguard mula sa pamilyang Drake at ang taong sumigaw tungkol sa darating. Upang maangkin ang 50,000 box ay talagang darating. Pinarode ni Fane ang kotse sa ang pasukan. Dumiretso siya nang napansin niya na walang sino man doon.
Ang dalawang muscled body ay agad na hinarang sa kanya matapos siyang kumuha ng ilang mga hakbang sa hardin. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa isang rumbly, nakakatakot na boses. Ikaw ba ang manugang na lalaki mula sa pamilyang Taylor? Tumango si Fane. Lumabas ka. Ang daan ko. Pumunta ako dito upang makipag-usap sa iyong Panginoon. Ayokong sayangin ang oras ko. Kasama mo. Hey, medyo crudo. Ang ibang lalaki ay pumalakpak sa kanyang mga kamao. Ikaw. Hindi lamang makita ang master ng Green Sky Hall tuwing gusto mo, aniya. Viciously. Kailangan mong sundin ang aming mga pamamaraan kung nais mong makita siya. Talunin muna kaming dalawa. Pagkatapos lamang, may karapatan ka bang makita siya? Panipi. Si Hector at isang bilang ng mga kalalakihan ng Green Sky Hall ay nanunood ng palitan. Mula sa isang distansya, ang ilan sa kanila ay may mga nakangiting-ngiti na gumagapang sa kanilang mga labi. Nais nilang makita kung gaano kalakas ang manugang na ito mula sa pamilyang Taylor. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang ito ay hindi lamang anumang mga mandirigma na nakagapos ng kalamnan, ngunit sila ay dalawang mahusay na mga mandirigma mula sa berdeng kalangitan ng kalangitan. Kahit na ang ilang ulo, ang mga commander ay hindi maaaring tumugma sa kanila. Bukod dito, ito ay dalawa laban. Isa. Iyon ang dahilan kung bakit naisip nila na mahirap para kay Fane na dalhin sila kung wala siyang lakas ng isang pangunahing, kahit papaano. Nag-flash si Fane ng sipon. Ngumiti, hindi nagbibigay ng isang shea asterisk tungkol sa kanila. Ano ang isang pagload ng mga patakaran at regulasyon? Dahil kailangan kong sundin ang mga ito, umalis tayo. Matapos niyang sabihin iyon, malumanay siyang sumampal. Isang kamay sa tiyan ng ibang tao, ang kilusan ay lumabo. Parang casual na sampal. Gayunpaman, ang napakalaking tao na iyon ay umatras pabalik, ang kanyang mga paa ay nag-flail. Siya. Lumipad para sa ilang magagandang metro bago siya sa wakas ay bumagsak sa lupa. Dugo. Spurted sa labas ng kanyang bibig at ang kanyang ekspresyon ay nagkalat. Ang iba pa. Ang tao ay naghahadjust na ng isang suntok kay Fane. Mabilis si Fane, mabilis na mabilis. Gayunpaman, sa eksaktong sandali ay sinalakay niya ang ibang lalaki, isang napakalaking kamao. Dumating diretso sa kanyang ulo. Kabanata 656. Tandang padamdam. Nang makita niya ang kanyang kalaban na gumawa ng isang paglipat, mabilis na itinapon ni Fane. Fist forward. Bigla itong bumangga laban sa kamao ng ibang lalaki. Ilang sandali. Nagkaroon lamang ng katahimikan na sumunod sa isang mapurol na tinak. Pagkatapos, lumipad ang malaking tao. Balik din, tulad ng kanyang kasama. Lumipad siya ng ilang mga hakbang pabalik sa kanya. Ang mga paa na gumuhit sa ilalim niya ng isang mahaba, manipis na linya sa lupa bago sa wakas. Pagdating sa isang malakas na paghinto. Ma'am! Ang malaking tao ay gurgled at spat, sariwa. Ang dugo ay nagdribbleng mula sa sulok ng kanyang bibig. Kamangha-manghang. Dalawang malalaking lalaki. Lumakad. Pinalakpakan nila ang kanilang mga kamao sa kanilang mga palad ng sabay-sabay. Nakatingin sa Fane, yumoko ng bahagya. Pagkatapos, naghiwalay sila sa gilid. Clap! Clap! Sa sandaling ito, tumayo rin si Hector, pinapalakpakan ang kanyang mga kamay habang naglalakad. Ipasa ang mga tao na natipon sa likuran niya. Magaling ka. Huwag kailanman inaasahan na ang manugang na lalaki mula sa pamilyang Taylor ay magiging ganoon. Nakakatakot na makapangyarihan. Master Zaborowski, narinig ko na ang una mo. Pangalan ay Hector, di ba? Tumawa si Fane at sinabing, parang mayroon ka. Plano upang i-cover ako sa pagsusumit muna, Ang mga sulok ng Hector. Ang bibig ay bahagyang na-tweet. Huminto siya ng ilang metro ang layo mula kay Fane. Ako. Lamang ang pagiging magalang. Ano ang ibig mong sabihin sinusubukan kong i-cover ka? Pagsumit. Matagal nang narinig ng aking mga subordinate ang iyong katapangan sa pakikipaglaban, kaya nais nilang subukan ang kanilang lakas laban sa iyo. Ngayon, lahat kayo ay mga kasama sa daan ng kamao. Tumawa ng malakas si Fane. Muli, ano ang isang paraan upang makipagkaibigan? Salamat sa kabutihan na sapat ako. Marahil ay mabugbog hanggang kamatayan kung ako ay isang kaayla hilakbot na manlalaban. Kailangan kong magbayad ng mga papuri sa iyong paraan ng pag-iisip, bagaman na pagsubok muna ako upang hatulan. Ang sitwasyon, hindi masama. Nang marinig nila ito, si Hector at ang nakatatanda sa tabi. Nagpalitan siya ng isang sulyap. Parehong ang kanilang mga ekspresyon ay so red. Ang brat na ito ay malayo mas matalino kaysa sa kanilang inaasahan, nakikita mismo sa pamamagitan ng kanilang pamamaraan sa tulad ng isang maikling panahon. Walang paraan.
Hindi mo kami naiintindihan, kiddo. Aming. Ang mga subordinate ay talagang nais na mag-spar sa iyo. Tumayo ang matanda at sinabi ni Fane, nakangiti. Talaga, ngunit pareho nilang sinabi sa akin na ayon sa mga patakaran. Dito, wala akong karapatang makipag-usap sa kanilang Panginoon maliban kung talunin ko sila. Panipi. Si Fane ay sumisigaw sa loob na sumisid sa dalawang lalaki mula pa noong una. Ahem. Nais lang naming mag-spar sa iyo, mahal na Ginoo. Sinabi lang namin iyon dahil nag-aalala kami na tanggihan mo kami. Mabilis silang gumanti at ipinaliwanag. Shock lang. Ang dalawang lalaki ay hindi idiots. Sige, magsalita, G. Fane. Ano? Negosyo mayroon ka ba sa amin dito ngayon? Pinapanatili ni Hector ang kanyang ngiti bilang. Tumingin siya kay Fane na ibinibigay ang aura ng isang tao na napuspos sa isang sariwang tagsibol. Simoy. Ngumiti si Fane. Tila na si Hector ay isang lobo na nakasuot ng tupa. Bagaman mayroon siyang matahimik, mabait na ekspresyon ngayon, dapat ay marumi niya ang kanyang kamay sa likod ng mga eksena. Nagsalita kaagad siya, syempre, dumating ako dito para sa negosyo kaya hindi na ako magdili-doli. Malamang alam mo lahat. Ito rin na ako ang nagpatalo sa taong nagpapanggap na bulag kahapon. Lihim silang kumuha ng mga larawan ng maraming kababaihan. Gusto kong manirahan ang bagay na ito ngayon. Panipi. Kabanata 657. Naglagay pa rin si Hector ng isang ngiti sa kanyang mukha nang marinig niya iyon. Akala ko ay isang bagay na seryoso. Narinig ko na ang memory card ay mayroon na. Nawasak ka, kaya, hindi na ba naayos ang bagay? Ano pa mo? Gusto mo sa atin? Tumahimik siya sandali dito, bago magpatuloy ng may ngiti. Ha! Alam ko, gusto mo ng pera mula sa amin upang mabayaran ang iyong mga pagkalugi, di ba? Ito ay normal para sa isa na mag-isip ng ganyan. Ganap kong naiintindihan. Sabihin. Ako, magkano ang gusto mo? Sumagot kaagad si Fane, ayoko. Pera para sa isyong ito. Ang aking kahilingan ay simple. Huwag ulitin ito. Sirain ang anuman. Mga backup na mayroon ka. Maunawaan. Ang mga sulok ng bibig ni Hector ay umikot. Nagbabanta ka ba sa akin? Hey, hindi na ako mag-imbestiga pa. Sigurado ako na alam mong lubos na nagbabanta ako sa inyong lahat dito. Kung hindi ka sirain ang mga backup at patuloy na ginagawa ang lahat sa hinaharap, sisiguraduhin ko na ang Green Sky Hall ay ganap na mapupuksa kung mahuli ko ang hangin nito. Fane. Shockled. Hindi siya natakot kahit papaano, nakatayo roon kasama ang kanyang. Ang mga balikat ay parisukat at nagliliyab ng isang aura ng lubos na katapatan. Anong bibig? Mayroon kang sa iyo. Tuturuan kita ng isang aralin. Tumayo ang isang matandang babae. Pag-aalaga. Para sa isang pag-ikot sa akin. Ang mga wrinkles ay naka-etched sa buong mukha ng matandang babae. Ngunit mayroong isang napapansin na tala sa kanyang mga mata. Mukha siyang nasa mabuting espiritu. Naramdaman ni Fane na ang matandang babaeng ito ay marahil ay mas malakas kaysa sa dalawang lalaki mula kanina. Gayunpaman, siya ay sumabog ng isang ngiti ng wan patungo sa matandang babae na nakasandal sa isang baston. Walang paraan. Para kang ikaw. 70 o 80 taong gulang. Hindi ba ako magiging isang laughing stock kung saktan kita? Sila. Sabihin na binubuli ko ang isang lola. Ha! Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi namin sasabihin. Nabuli mo siya. Ang isa sa mga kalalakihan mula sa naunang tumawa ng malakas. Iyon ay tama. Isa siya sa aming pinakamahusay na mga mandirigma. Walang average na tao ang maaaring tumugma sa kanya. Lakas. Ikaw. Bully siya. Ito ay isang himala kung maaari kang tumagal ng 10 mga hit mula sa kanya. Panipi. Ang isa pang babaeng nasa hustong gulang ay tumawa rin mula sa gilid. Ginawa ang mga salita ni Fane. Nararamdaman niya na parang narinig niya ang biro ng siglo, huwag kang mag-alala. Sonny boy, hindi ako humawak ng sama ng loob laban sa iyo kung mayroon kang lakas. Talunin mo ako hanggang sa kamatayan. Matapos sabihin iyon ng matandang ginang, lumingon siya kay Hector na nasa likuran niya. Master Hector, kunin ito bilang isang personal na sama ng loob sa pagitan. Ako at siya. Ito ang magiging masamang kapalaran ko kung papatayin niya ako. Walang mga sama ng loob sa pagitan niya at ng Green Sky Hall. Posible ba iyon? Sige, Hector. Sumang-ayon sa kanya, tumango matapos pag-isipan ang panukala sa loob ng ilang segundo. Mula sa mga hitsura nito, ang matandang babae ay lalaban sa isang hangarin sa pagpatay. Alin ang dahilan kung bakit marahil ay gagamitin niya ang kanyang buong lakas para sa laban? Hindi niya sasabihin kay Hector ang lahat ng iyon.
Samantala, ang layunin ni Hector ay pareho. Kung hindi niya mapapatay si Fane dahil napakalakas niya para sa kanya. Ituturing niya ito bilang isang spar lamang at isang personal na sama ng loob. Hindi ito magkakaroon anumang bagay na gagawin sa Green Sky Hall. Gayunpaman, kung si Fane ay hindi malakas, sapat at pinatay sa kanya, marahil ay sirain niya ang bawat piraso ng katibayan na siya ay narito, walang iniwan na bakas para sa sino man na makahanap sa kanya. Lahat, tama. Maaari mo akong labanan ng kapayapaan ng isip ngayon, batang lalaki. Tingnan natin kung mayroon ka. Ang lakas upang patayin ang matandang lola dito. Ang matandang babae ay kumapit sa kanya. Baka, ang ilaw sa kanyang mga mata ay dimang ng mapanganib. Kabanata 658. Hey! Alam kong nais mong patayin ako, ngunit hindi kita papayagan. Nag-flash si Fane ng sipon. Ngumiti nang marinig niya iyon. Kung ang matandang babaeng ito mula sa berdeng kalangitan ay ginawa, hindi masyadong kumilos, hindi rin niya ito masisira. Pagkatapos ng lahat, si Kingston Hall ay nasa likuran ng berdeng kalangitan. Hindi ito dahil si Fane takot sa Kingston Hall. Alam ni Natanya, Yvonne, at Sharon ang tungkol sa insidente ngayon. Lumilikha ito ng isang malaking huha kung ang Kingston Hall ay ganap na nawasak. Maraming tao ang maaaring mag-alinlangan sa kanyang pagkakakilanlan. Siya ay hindi mabubuhay ang mapayapang buhay na mayroon siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Kingston Hall ay ang pinakamalakas na samahan sa ilalim ng lupa sa gitna. Lalawigan at ang pinakamalakas sa mga gang. Hindi nila natatakot ang pagkakaroon ng pamilyang Drake. Talaga, nagsasalita ka na parang maaari kang pumatay. Kailan at saan ka man nais. Ang matandang babae ay naramdaman na siya ay belittled. Matanda na lang siya, ngunit ang kanyang lakas ay hindi magkatugma sa isang regular tao. Tumagal siya ng isang hakbang. Ang baston sa kanyang mga kamay ay biglang hinagupit patungo sa Fane sa isang mabisyo na arco, ang isang nagyelo, nakamamatay na hangarin ay napuno ang kanyang mga mata. Whoosh! Mukhang isang normal na tubo, ngunit sa sandaling iyon, ito nakahawig ng isang matulis na taybak na bumagsak sa isang bilis ng pagbulag. Kasama ang biglaang tulak na iyon, si Fane ay walang pag-aabuso ng pagdududa na isang normal. Ang tao ay magkakaroon na ng isang butas na inukit sa kanilang dibdib. Iyon ay dahil narinig ni Fane ang banayad na echo ng isang supersonic boom mula sa tulak na iyon. Napakabilis. Nabigla si Fane. Hindi talaga niya inaasahan na ang matandang babae. Dexterous. Kung hindi siya napunta sa digmaan, magiging ganap na siya. Takot sa kanya. Natakot ngayon, hindi ba? Ang iyong buhay ay kumikislap dati. Ang iyong mga mata. Huwag mo akong maliitin dahil lamang sa matanda ako. Ang dalawang napakalaking. Ang mga goons mula sa bago ay hindi maaaring tumugma sa aking lakas. Ang kasiyahan ay gumagapang sa luma. Ekspresyon ng babae nang marinig niya ang gasolina. Ang dulo ng kanyang tubo ay labis na matalim. Si Fane ay walang oras upang yumigtad. Ngunit sa sandaling ito, dinasikas ni Fane ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay tila natutunaw sa mga anino bilang. Inilagay niya ang kanyang pag-atake sa isang flash. Nagpakita siya mismo sa tabi niya. Walang paraan. Dodged mo yan. Huminga ng matalim ang matandang babae. Siya ay lubos. Stupefied. Pinaghihinalaan niya na dapat na naisip niya ito. Alam niya ang Fane na iyon. Malakas matapos na mapanood siyang talunin ang dalawang lalaking iyon ng hindi masira. Isang pawis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay mas malakas kaysa sa kanya. Naiisip, seryoso niyang pinaghihinalaang na ang isang hari lamang ng digmaan ay maaaring magkaroon nito. Uri ng bilis, batay sa lakas ng pakikipaglaban sa loob ng mga ranggo ng militar. Fane. Dodged ang pag-atake. Ang tubo ng matandang babae ay tumusok ng diretso sa isang kahoy. Haligi sa likuran niya. Ito ay isang maliit na pavilion na gaganapin ng 4 mga haligi ng kahoy. Walang inaasahan na ang gayong malaking haligi ay magkakaroon ng butas. Inukit ng diretso sa pamamagitan nito. Ang baston ay tumama sa buong haligi. Ang tubo na iyon ay gawa sa kamangha-manghang bagay. Nagbigay ng ngiti si Fane nang siya nakita iyon. Ang matandang babae ay labis na nabigo kaya na-miss niya ang kanyang marka. Napahiya siya. Naglabas siya ng isang huff at hinampas ang braso niya. Ang kahoy na iyon. Ang haligi ay gumuho, na pinapayagan siyang paluwagin ang kanyang tubo mula sa butas. Ang hawak ng haligi ng 3 segundo, pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa sa isang resounding pag-crash. Bumaba ang buong pavilion. Sa sandaling iyon, ang luma. Inatake muli ng babae si Fane.
Gayunpaman, hindi naiinis ni Fane ang kanyang pag-atake dito. Oras. Sa halip, hinawakan niya ang tubo ng isang mabilis na pagwalas ng kanyang braso, at malakas na puwersa na rippled sa kahabaan ng haba ng tubo. Ang matandang babae ay hindi magsiwalat ng isang sliver ng gulat nang mahuli ni Fane ang kanyang tubo. Naniniwala pa rin siya. Si Fane ay hindi kasing lakas ng kanya. Kabanata 659. Gayunpaman, hindi niya inisip na ang puwersa mula sa sanhi na Wally Sinang. Ang braso ni Fane ay maaaring maging nakamamatay at makapangyarihan upang masira ang pagtatapos ng baka hawak niya, ang hindi kapani-paniwalang puwersa na dumadaloy sa pamamagitan ng kanyang kamay. Nagdulot ito ng nanginginig ng hindi mapigilan habang nagpupumilit siyang hawakan ang tubo. Ang matandang babae ay natitisod pabalik ng ilang mga hakbang at ang kanyang kanang kamay ay nanginginig. Hindi tapat, tumingin siya kay Fane kasama ang kanyang mga mata na puno ng takot at paggalang sa pareho. Oras. Ang lakas ni Fane ay kahanga-hanga at ang bilis niya ay kasing bilis ng kidlat. Naramdaman pa niya na si Fane ay nagsasaya sa kanya at hindi niya dapat ipinakita ang kanyang tunay na lakas, ang malakas na nakatago. Perpekto. Ano ngayon? Sumusuko. Si Fane ay sumabog sa kanya ng isang maliit na ngiti. At sinabi sa isang walang malasakit na tinig, Hesukristo, hindi ba napakalakas ng kido na ito? Nagawa niyang alisin ang tubo ni Elder Castellano. Isang manunood mula sa ang karamihan ng tao ay hindi mapigilan ang isang malakas na gasp. Ang labanan sa pagitan ni Fane at Elder. Si Castellano ay tunay na pagbubukas ng mata. Hindi. Huwag sabihin sa akin si Elder Castellano. Hindi matalo ang retiradong sundalo na ito. Ang ilan sa kanila ay pinindot ang kanilang mga noo. Magkasama habang ipinahayag nila ang kanilang mga pagdududa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila nakita si Elder. Natalo ni Castellano sa isang away bago. Ang mga sulok ng bibig ng matandang babae. Twitched hindi sinasadya. Kasabay nito, nag-aalangan siyang umamin ng pagkatalo. Kung sumuko na siya ngayon, tiyak na siya ay magiging isang pagtawa sa harap ng Green Sky Hall. Kung sinubukan niya ulit si harder at fiercer, may maaaring maging pag-asa para sa kanya upang manalo. Kido, alinman sa iyo o ako sa kabaong ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin mahigpit na hinagupit, ang matandang babae ay sisingilan muli kay Fane sa bilis ng pag-iilaw, paglipat ng mga posisyon ng maraming beses sa pag-asang subukan. Litoy na't lumapit sa Fane. Hey! Ang iyong baston ay nasa aking kamay. Dapat kong sabihin. Medyo matapang kang lumapit sa akin ng walang sandata. Si Fane sneered frostily. Gamit ang baston sa kanyang kamay, inikat niya ito sa kanyang kalaban bago pa man siya kaya lumapit sa kanya na parang gumagamit siya ng tubo upang talunin ang isang aso. Ang baston hit. Ang mga braso at hita ng matandang babae ay maraming beses ng sunod-sunod. Ouch! Ow! Ang matandang babae ay tumalon mula sa sakit na parang isang unggoy sa circo. Bahagya ang kanyang katawan. Manalo ka! Manalo ka! Sa wakas, sinigawan niya ang kanyang pagkatalo. Ang bawat kilusan ay nagpadala ng mga ripples ng sakit sa pamamagitan ng mga braso ng matandang babae at mga binti. Huminto si Fane sa wakas. Ang matandang lola ay nag-scan sa kanyang katawan at mayroong maraming mga sariwa at mapanirang bruises na sanhi ng mga stroke ng tubo. Bagaman, si Fane ay hindi gumamit ng labis na lakas, at ang lahat ng mga pinsala ay mga bruises lamang. Ang ibabaw, ang sakit ay searing at hindi mailalarawan. Ngayon, sa palagay mo ba ako makakapatay ka? Tinitigan ni Fane ang matandang babae ng walang pagsisisi kundi malabo ngunit matindi ang ngiti sa kanyang mukha. Mas naramdaman pa ng matandang babae. Napahiya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na siya ay binugbog. Hanggang sa hindi man lang siya makontra. Itinaas niya ang kanyang ulo, nakatitig ng diretso. Sa mga mata ni Fane, malamig ang boses niya, ibalik mo sa akin ang aking baston. Alam kong hindi ako ang kalaban mo, Kido. Bata ka pa. Hey, hindi ako. Isipin na may kinalaman ito sa edad. Nag-short si Fane habang itinapon niya ang tubo. Malayo sa casual. Lumapag ito mismo sa harap ng ibang partido. Ahem. Fane. Ilang sandali pa ay nabanggit mo na hanggat tinanggal namin ang lahat ng mga backup at natapos namin agad ang negosyong ito, iiwan mo kaming mag-isa. Hector. Ang pagsasama-sama sa iba pang mga manunood sa gilid ay natigilan ng Fanes lakas. Tunay na nakakagulat ang combat prowess ng Fane. Ngayon, wala si Hector. Iba pang pagpipilian, ngunit upang ilagay ang pinakamainit na ngiti sa kanyang mukha upang siya mukhang magiliw sa harap ng Fane. Yup!
Tama iyon. Pinutok ni Fane ang kanyang ulo. Sige, marami akong hinahangaan sa iyo. Ito ay isang deal pagkatapos. Agad na sumang-ayon si Hector. Ang kanyang hinihiling. Walang ibang paraan pagkatapos ng lahat. Bukod, ayaw niya. Gumawa ng isang malaking pagkabahala tungkol dito. Bagaman mayroong Kingston Hall sa likuran nila, kung si Fane ay tunay na naiihi, lubos na posible na ngayon ay ang kanilang huling araw sa mundo. Bukod dito, si Fane ay hindi lamang isang mabuting manlalaban, ngunit ang pinakamahusay at ang pinakadakila. Kahit na alam ng Kingston Hall ang tungkol sa episode, sila ay hindi maglakas loob na pukawin siya, din, na ibinigay na ang kanyang pakikipaglaban sa katapangan ay iyon. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.